trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang tila paninindigan ni Manila Mayor Isko Moreno na hindi siya mapipigilan ng mga natatanggap nitong banta sa kanyang buhay. Nagsimulang makatanggap ng death threat si Mayor Isko matapos nitong linisin ang buong Maynila kasama na ang mga illegal vendors. 2 linggo matapos siyang maupo sa pwesto bilang isang alkalde ay normal na anyang makatanggap ng samut-saring banta sa kanyang buhay kahit pag ginagawa lamang nito ang tungkuli sa bayan. Ayon pa kay Moreno, maituturing niya anya ang kanyang trabaho bilang isang occupational hazard pagdating sa pagsugpo sa mga illegal vendors at mga sindikatong nasa likod ng mga ito. Determinado anya ang alkalde na linisin ang mga illegal vendors sa lungsod ng Maynila dahil ang mga kumikita lamang anya ay ang mga sindikatong nasa likod nito. Una nang inamin ni Mayor Isko Moreno na sinusuhulan siya ng 5 milyong piso kada araw upang itigil lamang ang kanyang mga ginagawang paglilinis sa Maynila. Kaya naman ayon niya sa komento ng ilang mga netizen, sayang talaga si Yorme di nanalo sa pagka-presidente. Di talaga ako nagsisisi na ibinoto kita, Yorme. Ngayong nakita ko na naman ang magandang gawain mo sa Maynila. Tama yung ginawa nyo, Mayor Isko, na ibulgar ang mga corrupt government officials. For more than 30 years na silang nagnanakaw sa bansa at yan ang naging sanhi ng poverty, low life ng mga Pilipino at krimen. Sila ang sumisira sa maraming buhay dahil hindi maibigay ng gobyerno ang sapat na serbisyo para isaayos ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Grabe ho, nagano dito si Yorme. Nag-ala Duterte ho siya dito. Di ba naalala nyo si Duterte noon pag nagpa-talk to the people? Talagang pinapangalanan ng mga tulongges. Eto, pinangalanan niya, pinakita pa picture. Hindi kasi dati, merong mga akusasyon kay Yorme na si Yorme hindi naman niya katulad ni Pangulong Duterte na may tapang, may bayag. Hindi lang niya yung ganun yung style. Nakatulad ni Pangulong Duterte na pag binaboy ka, baboy ka talaga. Hindi, aminin na natin, ganun talaga si Pangulong Duterte pag gumaganon eh. Eto, si Yorme, nagagalit din pero at pinapahiya din yung mga tolongges pero in a different way. Pero parang nag-ala Duterte siya dito, unang reaction ko. Panoorin lang natin to, Maikli. Ryan, ano ang sagot ni Atong sa pagdawit? Ay, mali, sorry, hindi pala si Yorme. Sorry. Mamaya nang kay Atong. Pangalawa, aaminin ko rin sa inyo. Oh, Deficit? Deficit? Binanggit ko kanina. May deficit din sa panahon ko. Hindi ko pwedeng i-complete. Sabi ko nga sa inyo, yan ang tapat at totoo. During my time, we've experienced 13% and 19% at the height of pandemic. Partida pa, pandemic pa. Bakit ganoon? Ibig sabihin, may tiwala ang mamamayan. Bagamat hirap sila, nagsipagbayad sila ng obligasyon sa ating minamahal na lungsod. O kayo, wala na kayong pandemya. And your deficit is amounting to 36 to 39%. grabe, no? Wala nang pandemya yan. What kind of fiscal management is that? And again, I am no economist. Nasa financial ICU na tayo. And I ask the audience, especially yung mga nasa ibabaw, if there is seatbelt there, please fasten your seatbelt. Nako, patay tayo dyan. Kasi baka mahulog kayo sa bangko sa susunod kong ilalahad na tunay na katayuan ng ating lungsod. Nasa financial ICU ng City Hall sa panahon nila, kung makapag-cash advance pa, ay wagas at Nako. walang pakundangan. Nako, Election-related work but thinly masked as public service costs. Cash advances by the special disbursement officers ballooning to 3.8 billion pesos. Cash advance. Naalala ko si Mayor Rito Atchesa, 10,000 lang yata, ayaw pa mag-cash advance.
Let's call a spade a spade. Madalit salita, wala nang ang kita, puro bali pa. Kaya nagkabali-bali ang buto ng kaban ng bayan. The total supplier payables increased to 7.4 billion. Alam niyo po, 1.8 billion plus o piso, ito ay 2 taon nang binayaran. May kapabayaan? Binabayaan? O istapa? Mula January, mind you, I'm trying to be very specific that all of you here later on will be guided properly. Mula January hanggang May 2025, sa gitna ng kampanya, 21 na opisyal at empleyado ng City Hall nag-cash advance ng 2.1 billion pesos. January, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, 5 buwan. Ano ang panahon na ito? Panahon ng ginamit sa kasama program, job order o JO at iba pang election-related services. Kumapit pa kayo. In just one day, they authorize one person to draw 3 checks. In one Grabe. day. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Yo! Natumpok mo! Isang tao lang. Isang araw lang. May 9, 3 days before election, pinag-cash advance ng 132 million pesos. Ayan po siya. Naku po, patay ka ngayon. Sikat ka. Sikat ka ngayon. Mind you, and let me repeat, in one day, 132 million pesos. Ang pangalan po niya, Jonathan Garso. Lupit, ano? Kahit na ipinagbabawal ng omnibus election code, ang titigas nyo, Tigas ng mukha, no? ang lupit nyo, Naku po, patay kang bata ka para dyan. kayong alkohol. Wala kayong patawad sa mikrobyo. E basura kinukuha niyan eh. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall. Mm. Lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Naku. Nag-transfer ng malaking pondo from General Fund patungong Trust Fund. Mm. Yorme, Mm. wala naman pong masama doon. Nag-transfer lang pala. Eh anong ibig kong sabihin? Gumastos ng 683 million sa Trust Fund at bawa, hindi tama, hindi otorisado. Nung mabubuking na, inutusan mag-transfer from General Fund upang ibalik sa Trust Fund. Ang pera, 683 million pesos. Nako. Ayan po siya. Yari ka ngayon. Joy Dawis Yung ngiti niya, ngiting tagumpay. Asuncion. Anong buwan? January to March. Nang Lupit. walang authority. Ibig sabihin, winawaldas natin yung trust fund and the basic concept of trust fund, that fund has dedicated. So ayan nga po, ipapakita naman natin itong ito, isa pang malupit niya sa speech niya dyan sa part na yan. Pakiusap ko sa DPWH, wag po ayan. ninyo kayong magtatayo. Nako! Pag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas, saan ka nakakita? Pera ng congressman. Mm. Pera ng taong bayan. Mm. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Sa bangketa. Kala ko ba Agoy. tagagawa kayo ng batas? Agoy! Bakit Ah. kayo nagtatayo ng barangay hall at Naku. building
sa tapat ng eskwelahan. Nako! Patay ka dyan, agoy. Nangyari kayo. Na sakripisyo ang teacher, estudyante, Oh, para lang ano? Ano? I-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. yun. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, Oh. ni walang permit, ni Nako! walang construction permit, Nako po! ni walang building permit. Grabe! Subukan yung gawin yan sa harapan ko ngayon. Nako, sige. Ah, Ihohoyo ko kayong lahat. nako, yari na kayo. Toyo kayo ngayon. O, di ba? O, yan. Papakita natin. Alam mo, dito makikita talaga yung ano sabi ko, sana kasi, tanginan nyo, kasi nagpabudol pa kayo eh. Kung ito sana, presidente natin, mga hindot kayo. Sorry! Huwag magalit. Papakita ko lang sa inyo, ha. Oo. Ganito kalangin si Yorme sa Maynila. Di ba? Oo. Kasi alam nyo kung bakit? Ha? Oo. Kasi nga po, mga kababayan, alam muna mga pulis natin na matino itong mayor na to eh. Alam ng kapulisan natin na itong mayor na to concerned sa kanila. At alam nyo ba na ang laki ng utang? Kasi meron sa kanilang ordinance, parang batas. Meron sa ilang local law na nagbibigay ng additional allowance sa kanilang kapulisan. Itong PNP, itong MPD. Alam mo ba nung panahon na hindi si Yorme ang mayor, ang hindi binayaran? Tinanggalan sila ng allowance. Ngayon, nagkautang-utang. Pero sabi nga ni mayor, bigyan nyo lang siya ng kapirasong panahon para hanapan kayo ng pondo at siya daw ay bahalang bayaran niyang utang ng Maynila sa kanila. Grabe talaga, ano? Palakpakan naman natin. Ay, mali. Oh. Diba? Oh. Agoy. Yan, oh, 'di ba? Kitang-kita nyo naman kung gagaanong katikas itong si Mayor Yorme. Kaya nga alam nyo mga kababayan, kita nyo naman pati yung utang ng basura binayaran, utang dito sa pulis, hindi pala binayaran, inaksyonan kaya babayaran niya. Pero kita nyo naman yung kalinisan ngayon ng Divisoria, dami nagulat. Meron pa ako napanood, umiiyak yung isang ali doon dahil sa tindi ng kalinisan ngayon sa Divisoria. O meron naman doon yung tawag dito, bayad dyan sa mga kapulisan o allowance. Tapos binarningan na rin niya itong mga lawmaker, kasi itong mga lawmaker nagpapagawa ng kung ano-ano pero hindi sumusunod sa batas. Para syempre may pagmalaki. Alam mo naman itong mga hindot na to may mga congressman natin para lang naman na maikampanya yung kanilang itong nakaraang eleksyon, nagpagawa ng mga barangay hall. Syempre, alam mo na, barangay captain na magpapanalo sa kanila. So ginawa ito. Kahit ginawa mismo ng sabi nga ni Yorme, DPWH, doon mismo sa mga nilalakaran. Antapin mo naman yan, no? Isang malaking katarantaduhan yan, di ba? Kaya nilalakaran ng tao, bigla mong pinagawa ng barangay hall. Wala namang masama magpagawa ng barangay hall, pero sumunod kayo sa batas, di ba? Hindi yung ganyan. Yan kaya nga, sabi ni Yorme, gawin nyo sa akin ngayong panahon yan. Malilintikan kayo sa akin. Yun, talaga kanalo.